Kagaya namin noon ay talagang minsan nagsisimula sa pag-aaral sa 5 a.m. at hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. So, mag-umpisa na po tayo mga kapatid para po ay mahaba-haba ang ating matalakay kasi itong subject natin ay talagang importante ito talaga dahil makakatulong din ito sa bawat isa sa atin. Dahil sa katapusan ng ating pag-aaral ay may matutunan po tayo lalo na sa ating mga sariling mga livelihood. So ngayon, pwede po bang makapag opening prayer? Opening prayer po. Sino po bang makapag ano diyan? Volunteer. Volunteer po. Doc, mag-volunteer na po ako. Sige po, sige po. Muli o Diyos, kami ay magpapatuloy sa aming pag-aaral. Muli kami ay dumadalangin sa iyo, dumudulog sa iyo, na patuloy mo kaming gabayan sa aming pag-aaral. At yun o Diyos, ang aming tagapagturo, patuloy mo siyang gamitin. May tuloy, Panginoon, pagkaloob mo sa Kanya ang patuloy na karunungan na nagmumula sa iyo upang kami, Panginoon, muli ay matutok mula sa iyo at kami, Panginoon, ay mabless at makinabang anumang aming mapag-aaralan sa gabi. So, ang patuloy na maitaas namin at muli kami ay maging dapatin sa pamagitan ng katawaran ng lahat ng aming mga tutukulan at pagkakasala. Ito ang aming isang madalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid na Makam. So once again, magandang gabi po sa ating lahat. Ay pasensya na po ay sanay ang oras natin sa subject na ito ay kaninang alas 2 hanggang alas 3. Pero nagano po tayo kay Doc Ray na sanay mga alas 6 ng gabi tayo magkaklase dahil may pinupuntahan pa po tayong importante na at mga trabahong hindi talaga mapag-iwanan. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid na hanggang ngayon ay nandyan pa kayo. Nasa 33 po tayo, no? So siguro lahat dito ay mga fast trackers at yung mga regular students. So sa ating pong pag-aaral ngayon ay atin pong ipagpatuloy yung mga nakaraang dinidiscuss natin na hindi natin natapos. So ngayon, pinili po si Barnabas at nagiging tandem siya ni Apostle Paul. Dahil si Barnabas po, ipagpatuloy po natin, no? Ano po si Barnabas, mga kapatid? Barnabas was a Levite. Who were the Levites? So dito po sa mababasa natin sa libro ni Dr. Darrell Buck sa kanyang libro na Acts Baker Exegetical Commentary on the New Testament sa page 216. Sabi niya dito, Levites were often wealthy and very well educated. No? Ganyan po si Barnabas, mga kapatid, no? Malaking tulong po sa kanya malaking tulong po siya kay Apostle Paul para po mag-nurture sa kanya dahil si Apostle Paul sa panahong ito ay talagang nag-uumpisa pa po sa kanyang pananampalataya at pagiging missionary, no? But not all were priests. Levites served in the temple, keeping watch over the gates, policing the area, instructing and copying the Torah.
So ibig sabihin, si Barnabas po ay kung patungkol sa banal na kasulatan ay siya po ay talagang ma-consider natin na walking Bible. Bakit po nagiging siyang walking Bible or walking Torah? Dahil ang trabaho niya nung siya pa ay Levita sa templo, mga kapatid, ay siya po ang no? Ang trabaho po nila ay nagakopya po sa lahat ng mga nakasulat sa Torah para po makapag-circulate sila ng maraming copies. So kung ikaw po ay nagkokopya at inano mo, itine-transform mo sa ibang para makagawa na namang ibang copy, so talagang ma-memorize mo na talaga, mga kapatid. Kasi dati sa kapanahunan ay lingid po sa kalaman na hindi pa naimbento noon ang mga printer, mga kapatid. Kaya manual talagang sinusulat nila sa kanilang mga kamay ang kung ano man ang nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya kung patungkol lamang sa Torah ay talagang ipag-ano na natin na memorize ni Barnabas kung ano ang nakasulat sa Torah, mga kapatid, no? So ngayon, while all the disciples in Jerusalem were afraid of Saul, who had a well-known reputation as a persecutor and killer of Christians, just as Ananias of Damascus. No, 'yun nga, mga kapatid, no, ang mga kapatiran, ang mga disipulo, no, doon sa Jerusalem, no, ay talagang natatakot kay Saulo. Dahil po, ang pagkakaalam nila, mga kapatid, itong si Saulo ay talagang persecutor ito, no? Mamamatay tao ito sa mga follower ni Jesus Christ, yung tinatawag na follower of the way. Kasi noong kapanahon ng ito ay talagang ang tawag sa kanila ay hindi pa natawag silang Christian, no? Tinatawag pa sila na follower of the way. Nung kasagsagan ng mga, kung babasahin nating ipagpatuloy yung mga bersikulo, yung mga kapitulo ng Acts, mga kapatid, no? Acts of the Apostles, ay doon na sila binansagang mga Christian doon sa iglesia sa Antioch, no? Barnabas was fearless, no? Wala siyang takot, mga kapatid, no? No, it appears that Barnabas was not afraid to rest of his lost life. Kaya nga, no, iba siya sa ibang mga disipulo, no? Dahil ito lang si Barnabas ay wala itong takot mamatay. Kaya kahit sino pa man ang itandim niya, no? Kahit pa man ay binansagan ng mamamatay tao itong si Saulo, dahil marami pa mga kapatiran noon hindi pa naniniwala na talagang totoong konbertido itong si Saulo. Pero nung nakita ni Barnabas yung espiritu, no, na feel niya ang totoong espiritu na nasa kay Apostol Pablo, ay talagang wala siyang takot na kung natatakot kayo kay Saulo, ako, no? Hindi ako natatakot mamatay, no? Samahan ko siya dahil nakikita kong totoo ang kanyang pagka-konbertido sa ating pananampalataya, no? Barnabas took Saul and brought him to the apostles. Siya ang nagdala doon para i-introduce doon sa mga apostoles. This carries the idea that Barnabas took him under his wing, was prepared to associate closely with Saul, who could well have been regarded as a traitor. Barnabas, in nurturing Saul, was potentially endangering himself, particularly in Jerusalem. No, nung hindi pa sila nakapunta doon sa iglesia sa Antioch, no, nung doon pa sila sa Jerusalem. No, ang iba sa kanila, ang mga disipulo, ang ibang mga nag-iisip na ng masama kay Barnabas na baka ito, nagdrama-drama lang ito si Saulo, tapos
magta-traitor ito sa atin, papatayin tayo nito, at ito ding si Barnabas ay talagang magiging traitor, ano din ito sa atin, baka isusuplong tayo nito, no? Yun ang iniisip ng mga kasamahan, yung mga kapatiran doon sa Jerusalem, no? Was an important mentor and disciple maker for Saul, who was still an important at this time. Bahira lang natin maririnig itong si Barnabas, pero malaki palang papel ang ginampanan niya para mahubog niya sa pananampalataya si Saulo, no? At nung dahil hindi na talaga, parang naiilang talaga sila sa pangalang Saulo, na binansagan ng ibang pangalan sino? Itong si Saulo na nagiging Pablo. Katulad din itong si Barnabas, kasi itong si Barnabas, ang pangalang Barnabas ay talagang binansagan, bansag lang ito na binigay ng mga apostoles, no? Katulad din ni Pedro, no? Binansagan din siya ng pangalan ng Panginoong Hesus, ng Pablo, Pedro, no, mga kapatid, no? Kasi Simon naman yung pangalan niya, no? Yung totoong pangalan ni Pedro. So lahat ng mga kapatiran, no, yung mga nagiging bantugan na mga apostoles ay talagang may mga binansagan sila ng ibang pangalan, no? Para po ay talagang hindi makakahadlang sa kanilang pagmimisyon, mga kapatid. In Antioch, Barnabas trained, nurtured, and discipled Saul for a year. No, isang taon niya na talagang tinitrain niya si Pablo, mga kapatid, no? Batikan na sa pananampalataya si Barnabas, no? At bago pa lang napasanib at nagiging member sa pananampalatayang Kristyanismo, si pananampalatayang Kristyanismo itong si Pablo. Kaya ang papel talaga ni Barnabas ay talagang siya po ang nagtitrain, nag-nurtured at nag-disciple kay Saul sa isang taon, mga kapatid, doon sa Antioch. Oh? Ngayon, anong sabi ni Mrs. White dito sa Acts of the Apostles, page 368? Experienced workers today do a noble work when, instead of trying to carry all the burdens themselves, they train younger workers and place burdens on their shoulders. So yun dapat ang gagawin natin, mga leaders sa ating iglesia, mga kapatid, no? Hindi tayo dapat ang mga kabataan natin, yung hindi lang kabataan at yung mga bago pa lang sa ating pananampalataya ay talagang ating tuturuan, mga kapatid, no? Ating tuturuan na sila po ay maano nila ang kanilang pagiging Adventist, no? Talagang maisabuhay at lalo na maturuan natin sila sa gawaing kung ano man ang ipinagawa sa atin ng Panginoon, no? Kaya nga tayo ay may mga ginagawa tayong mga inisyatibo sa ating iglesia, katulad ng yung mga care grouping natin, no? Yung mga care groups natin, naghanap tayo ng sa bago tayo maghanap ng mga care family, ay mag-ano muna tayo, no? Magpipili muna tayo ng mga leaders, no? Leader sa bawat care group, no? At tapos siya yung mamamahala doon sa trabaho, kung ano man ang ipapagawa sa banal na espiritu sa ganong care group, mga kapatid, no? So tuturuan natin yung sino pong tuturuan natin? Tuturuan natin yung mga younger workers. Yes, yan po ang ating tuturuan. Bakit po? Dahil kung hindi natin yan tuturuan, mga kapatid, no? Yan nga ang sabi ni Doc Ray, na kung ikaw ay elder, no? At habang ilang taon ka ng elder, ikaw pa rin ang elder. Tapos
wala kang nakakreate ng ibang elder, no? Anong tawag sa na elder? Baog na elder. Bakit hindi nanganak? Ay dapat, no, dapat ang pagka-elder ay talagang pinapasa-pasa natin yan para makikita natin at matuturoan natin yung mga bago pa sa pananampalataya. Hindi naman ibig sabihin na kung bago pa sa pananampalataya, bigyan natin kaagad ng mga malalaking mga mabibigat na mga trabaho. No, hindi po mga kapatid, kundi atin po silang tuturuan, no? I-orient natin sa ano natin, sa mga gawain na talagang pagmimisyon mga kapatid, no? Doon nga sa itong mga ma-appreciate natin yung mga espiritu ng mga Korean, no? Pagkatapos talaga nila ay talagang hinihimok nila yung mga kabataan, yung mga anak nila na ipapadala nila sa anong tawag dito sa 1,000 missionary. Kaya dito sa Pilipinas ay talagang marami tayong mga Koreans na mga kabataan na talagang lumalahok sa gawain ng Panginoon. So pagbalik nila doon sa kanilang iglesia ay talagang maano na sila, no? No, nagiging batikan na sila kung anong gagawin nila sa ganitong klaseng kung anong mga approach dahil natutunan nila doon sa kanilang mission field mga kapatid, no? Nag-appeal dito ang ating presidente sa SULADS, pumunta dito sa Bohol, dito sa ating iglesia, no? Si Pastor Pitugo, sabi niya, may pira na tayo, no? Ang ating SULADS organization ay may pera na tayo, pero ang problema natin ngayon, kulang tayo sa mga missionary, no? Kaya sabi niya, lahat kung kayo po ay sa inyong palagay, sa inyong hindi po kayo ng banal na espiritu, welcome po, open po ang pintuan ng SULADS missionary para po ay pupunta tayo doon sa lugar na hindi pa naapakan ng ibang mga relihiyon, no? Tayo ay magmimisyon doon, tuturuan ang mga kabataan, no? Tuturuan sila sa banal na kasulatan, tuturuan silang magsulat, no? Kaya yun po ang appeal sa atin ngayon, sa ating mga leaders po na talagang nag-a-appeal sila sa bawat iglesia na ang mga kabataan natin, yung mga bagos pa ng pananampalataya ay maturuan natin upang magiging missionary, no? At kung maturuan natin sila mga kapatid ay talagang lalago ang kanilang pananampalataya mga kapatid. No, sabi po nga dito, ulitan natin, experienced workers today do a noble work when instead of trying to carry all the burdens themselves, they train younger workers and place burdens on their shoulders. Ngayon, and so Saul grew under the blessing of God, empowered by the Holy Spirit, and under the nurturing training of Barnabas. Yan po, no? Malaking contribution po talaga na nagiging anong tawag dito, no? Lumago ang pananampalataya ni Apostol Pablo dahil na din sa tulong, no, ni Barnabas, no? At dito din makikita natin ay talagang ang banal na espiritu, makikita mo talaga mga kapatid ay gumagalaw sa bawat ginagawa ng mga apostol dito sa Antioquia. No, dito sabi ni Mrs. White dito sa Acts of the Apostles page 367, sabi niya dito, Paul's heart burned with a love for sinners. Nung lalo siyang na-engage sa anong tawag dito sa kanyang pagtatrabaho para sa Panginoon, ay talagang ang kanyang puso ay lalong anong tawag dito, kung hindi pa nakarinig ng pabalita mga kapatid. Kaya nagiging
masigasig pa siya sa kanyang sa gawain ng Panginoon. And he put all his energies into the work of soul winning. No? Lahat ng kanyang lahat ginawa niya, mga kapatid, para lamang ay may mga kaluluwang masagip mula sa kapahamakan. There never lived a more self-denying, persevering worker. Yun nga, mga kapatid, no? Kung tutusin ay talagang maganda na sana ang kanyang sitwasyon or kanyang sarili sa nung hindi pa siya tinawag ng Panginoon. Pira-pira, maraming pira. Madali lang makuha ang pera dahil talagang nag-i-excel din itong si Saul, no? Nung hindi pa siya tinawag ng Panginoon, no? Pero dito, mga kapatid, no, iniwan niya lahat 'yun para lamang anong tawag dito sa Tagalog, yung maipanalo niya, no, ang isang kaluluwa at maidala niya sa paanan ng Panginoong Hesus. Paul's labors at Antioch is in association with Barnabas, strengthened him in his conviction that the Lord had called him to do a special work for the Gentile world. Yun ang tatandaan natin, mga kapatid, ay ang first na mission field ni Apostle Paul ay hindi po ang rural area. Ang kanya pong mission field ay ang urban area, mga kapatid. Pinadala siya doon sa syudad at doon siya maghanap ng mga kaluluwa para madala sa paanan sa ating Panginoon, no? At hindi ito hadlang, mga kapatid, yung wala siya kakilala, no? Lahat ng kanyang talagang ang effort niya talaga, mga kapatid, no? Talagang ginawa niya lahat para lang makasurvive, at the same time magiging mabunga yung kanyang pagtatrabaho para sa Panginoon. At the time of Paul's conversion, the Lord had declared that he was to be made a minister to the Gentiles, from darkness to light, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Ito nga ang pagkasabi dito sa Acts 26 verse 18. The angel that appeared to Ananias had said of Paul, he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. Acts 9:15. And Paul himself later in his Christian experience while praying in the temple at Jerusalem had been visited by an angel from heaven who bade him, depart, for I will send thee far hence unto the Gentiles. Yan nga patasabi dito ni Mrs. White sa Acts of the Apostle, page 159, paragraph 1. No? Talagang espesyal ang pagkatawag ni Apostol Pablo, no? Hindi siya natatakot, mga kapatid, no, na ibuwis ang kanyang buhay, ang kanyang panahon, no, para lang na marami siyang madala na mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesus. God had abundantly blessed the labors of Paul and Barnabas during the year they remained with the believers in Antioch. Nagbubunga lahat ng kanyang pagtatrabaho, mga kapatid, no? But neither of them had as yet been formally ordained to the gospel ministry. They had now reached a point in their Christian experience when God was about to entrust them with the carrying forward of a difficult missionary enterprise and the prosecution of which they would need every advantage that could be obtained through the agency of the church.
Thus the Lord had given Paul his commission to enter the broad missionary field of the Gentile world, to prepare him for his extensive and difficult work. God had brought him into close connection with himself and had opened before his enraptured vision views of the beauty and glory of heaven. Kung talagang ang bawat isa sa atin, kung ganito sa espiritu ni Apostol Paul, ay talagang bawat araw sa atin, ang iglesia po ay talagang marami po bawat araw, no? Marami po talagang madala sa paanan sa ating Panginoon. To him had been given the ministry of making known the ministry which had been kept secret. Magano muna ako ng kasi palubat ng laptop. Okay, balik po tayo mga kapatid. Which in other ages was not made known unto the sons of men, as is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel whereof, declares Paul, I was made a minister unto me, who am less than the least of all saints. Is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the Christian the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord. Sa Ephesians 3:5-11. The Holy Spirit calls Barnabas and Saul to a specific mission. Tinawagan sila ng Panginoon, pinapunta sila sa Antioquia, at binigyan sila ng special mission na mag-evangelize sa city of Antioch. It is important to note that the mission was backed up by the approval of the local church in Antioch. No, hindi muna sila doon nagbahay-bahay. Hindi sila pumunta doon sa mga crowded area. Hindi, doon muna sila sa iglesia para matanggap nila ang ordination, approval, at authority ng iglesia. At pagkatapos niyan, nagsisimula na sila sa kanilang mission para mag-evangelize doon sa mga matataong lugar, mga kapatid. Sila po ang representante ng ating iglesia. Katulad ng ating mga missionary, mga missionary workers natin. Ang bawat isa sa atin bilang member ng Seventh-day Adventist Church sa kabuuan, sa lahat, sa buong daigdig, tayo po ay representante ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan sa ating iglesia, mga kapatid. No? Barnabas and Saul was both confirmed and supported by the church, which is crucial to Pauline missiology. Saul worked with and through the local church, not in isolation. No, hindi po sila nagsasarili, mga kapatid, na pumunta lang doon for na katulad ngayon ay may mga independent missionary na kung anuhin mo, sino ang nagpapadala sa iyo, anong iglesia ka? Ay, wala akong iglesia, wala akong narepresentahan. Sa ano ako, nagrepresent ako kay Jesus Christ. Pwede ba 'yun, mga kapatid?
na sasabihin mong wala kang nirepresentahan? Nirepresenta mo lang ang sarili mo para sa kay Jesus Christ. Walang nag-oordina sa iyo, walang binigay sa iyo na misyon na ito ganyan ganyan. Ha? Hindi po ganyan sila Apostol Pablo. God bless both of these mighty workers and their ministries. Barnabas and Paul had very effective ministries as evangelists, both when working as a team and independently. No? Sa lahat ng kanilang mga ginagawa, makasama man si Barnabas o hindi, sila po ay yumayabong sa kanilang pananampalataya at nagiging mabunga po ang kanilang mga ginagawa. Dahil sa makikita mo na gumagalaw ang Panginoon sa kanilang mga buhay. So ngayon, anong sabi dito mga kapatid? Dito sa chapter 13, verses 49 to 52 sa English Standard Version. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region. Ganyan po ang resulta ng may authority, ng may patnugot, ng may ang tawag dito, approval ng iglesia. But the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, stirred up persecution against Paul and Barnabas and drove them out of their district. Dahil nga talagang ito ang magiging epekto mga kapatid, no? Kung magiging matunog na ang inyong ginagawa mga kapatid, marami ng mga miracles ang mga nangyayari ngayon. Yung mga panatiko na mga tao na may iniisip na sinusunod na Panginoon na hindi ang Panginoong Hesus, gagamiton yun ni Satanas para po ay maka-create sila, maka-persecute siya sa iyo at mahinto yung evangelization mga kapatid. So yun ang nangyari kina Paul at Barnabas mga kapatid. No? Ang mission field nila, ang kanilang ang kanilang lugar kung saan sila doon sila magbahagi ng pabalita dahil sa persecution mga kapatid, no? Sila po ay nalihis ang kanilang ministry, no? At napaalis sila sa mga distrito kung saan sila pumupunta dahil papatayin na sila mga kapatid. But they shook off the dust from their feet against them and went to Iconium. Pero bago sila pumunta sa Iconium mga kapatid, sa karatig na lugar, ang Antioquia po ay talagang kung sa ano pa to, lahat ng sulok ay talagang nagiging matunog na. Dahil nga ay sa bawat ginagawa, sa kanilang bawat paggalaw doon para mag-ministry mga kapatid, ay talagang narinig ng mga tao. Kaya dahil ito nga, dahil nga sa persecution, naging natapos din ang kanilang mga trabaho doon sa Antioquia. At ngayon, ang nangyari mga kapatid, pumunta na sila sa Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Bakit sila nagiging mas masaya at umiinit at naglalagablab ang kanilang pananampalataya? Dahil nagiging successful ang kanilang ministry doon sa Antioch mga kapatid. At ang iglesia sa Antioch ay talagang dumadami. Bawat araw ang nadagdag ng mga kaluluwa
sa iglesia sa Antioch. Si Mrs. White nagsabi, the Christian church was at this time entering upon an important era. The work of proclaiming the gospel message among the Gentiles was now to be prosecuted with vigor, and as a result, the church was to be strengthened by a great ingathering of souls. Talagang dumadami, no? Kung sa Bisaya pa, nagpunsisok ang mga tao, no? Ang mga manimbahay, no? Ang mga mananamba, no? Dumadami sa iglesia, mga kapatid. The apostles who had been appointed to lead out in this work would be exposed to suspicion, prejudice, and jealousy. Oh, meron ding mga leaders sa iglesia doon na talagang nagdududa, no? No? At talagang nag ano din, no? Ano bang nasilos, nasina sa Tagalog, mga kapatid, no? Their teachings concerning the breaking down of the middle wall of partition. Bakit nga? Dahil nga ang mga kapatiran doon, lalo na sa mga mga hintil, mga kapatid na na naging kapananampalataya ay yung mga Hudyo na mga converts, mga kapatid, gusto nila na ay dapat mga ano lang, mga katulad lang namin ang dapat turuan ninyo. Dahil hindi kami pwedeng makiano diyan, makisalamuha diyan sa mga taong 'yan kasi mga maano 'yan, no? So 'yun po ang kanilang pag-iisip, no? Kaya nagagalit yung ibang mga leaders ng mga Hudyo doon sa iglesia sa Antioch dahil nga yung mga ginagawa ni Apostol Pablo ay talagang nakikita nila na parang inano na tayo nito anong tawag dito? Dapat kami lang, special kami. Walang masali sa amin na hindi katulad namin na mga Hudyo. Puro lang talaga mga Hudyo kami, no? Pero dahil walang pili, no, na mga taong pumasok sa iglesia, mas lalong dumadami ang mga hintil. 'Yon, nagagalit ang mga Hudyo na mga converts, mga kapatid. That had so long separated the Jewish and the Gentile world would naturally subject them to the charge of heresy, and their authority as ministers of the gospel would be questioned by many zealous believing Jews. Yun nga ang iniisip sa loob ng iglesia, yung mga leaders doon, yung mga zealous na mga mga believing Jews. Ay hindi na ito maganda yung mga ginagawa ninyo. Bakit? Nagpo-focus na kayo imbis na mag-focus kayo doon sa pagtatrabaho, sa pag-evangelize sa mga katulad natin ng mga Hudyo. Ang nangyari ngayon, puro ang mga produkto ninyo, puro na mga hintil. Hindi tayo makisalamuha yung sa mga taong yan. Ayan ang mga pag-iisip, mga kapatid, ng mga kapatiran doon sa Antioquia. God foresaw the difficulties that his servants would be called to meet, and in order that their work should be above challenge, he instructed the church by revelation to set them apart publicly to the work of the ministry. Their ordination was a public recognition of their divine appointment to bear the Gentiles the glad tidings of the gospel. So hindi nila naintindihan, mga kapatid, na yung pagkatawag ni Apostol Pablo ay hindi lamang sa mga katulad nilang mga Hudyo, kundi nakafocus siya para mag-evangelize sa mga hintil. Yun ang hindi nakuha, yung hindi na naintindihan ng mga leaders sa iglesia sa Antioch, mga kapatid. Barnabas and Paul did not take personal offense by rejection of the people. Instead, they simply saw the uprising as a closed door and move on the next door the Holy Spirit opened. No, maraming rejection, mga kapatid. Nagbahay-bahay sila, marami silang kinausap, marami silang na Bible studyhan.
Maraming hindi tumatanggap sa kanilang mga sinasabi. Maraming hindi naniniwala. Mga kakilala nila na napunta doon sa Antioquia, no? Hindi naniniwala, mga kapatid. At lalo na nakita nila sa iglesia, sa loob ng iglesia ay talagang nag-iisip na din ng masama sa kanila. Bakit doon nakafocus sa mga hintil? Ngayon, hindi nila yun iniisip, mga kapatid. Dahil sa nakita nila kung may pintuang nagsara, ibig sabihin may pintuan na namang magbubukas. Amin po ba, mga kapatid? Nandyan pa po ba kayo? Amen po, Doc. Pwede kayong kakain dyan, mga kapatid, no? Habang kayo'y nakikinig. Perhaps our missiological success should not simply be determined by positive responses from the people to whom are ministering. So, ibig sabihin, hindi lang tayo mag-iisip na kailangan sa bawat ginagawa natin, sa bawat sinasabi natin, sa bawat pag-evangelize natin, ay maniniwala lahat. Hindi po, mga kapatid. Dapat meron din tayong puwang sa ating isipan na marami din talagang, siguro sa 100%, no? Siguro may 10% lang maniniwala dyan, o di kaya 1% lang maniniwala. No? So dito sa ministry, lalo na sa atin dito ngayon, sa ating panahon ngayon, yung mga taong kakilala natin, nag-expect tayo na maniniwala siya, no? Nakikinig, no? Sa panahon ng mga crusade, talagang nagtatala ng mga bersikulo, nagdadala ng ballpen at papel para itala yung mga nakikita, nababasa ng mga bersikulo na makikita sa slides, sa screen. At kung may mga satellite crusades tayo, no, sa mga bahay-bahay, nakikita natin attentive masyado yung mga taong, lalo na doon sa mga nasa nakaupo sa unahan talaga. Tapos nag-iisip na tayo ay ito talaga naintindihan niya talaga ito. Sa sunod na panahon ng sa decision making, talagang mag-Adventista na ito, magpabautismo na ito. At yung mga nakikita natin, yung mga paaligid-aligid lang ng mga tao, yung mga mata lang nakikita, no? Nagtatago yung iba. Iniisip natin minsan yun hindi yun nakikinig. Negative yun sa decision sa pagdedesisyon na sa Bible, sa bautismo. Pero nung panahon ng bautismo, sino yung kadalasan? No? Sino dito lahat sa atin dito? Sino kadalasan ang nagdedesisyon na magpabinyag? Yun bang nasa harapan o yung mga taong nagpaaligid-aligid lang? Sa nakikita natin, mga kapatid, yung mga ini-expect natin ng mga pabautismo, yun pa ang unang nag-reject. Pero yung mga taong nakikinig lang na nasa kabilang pintuan, sa kabilang dingding, yun pa ang unang nagdesisyon na magpabautismo. The Holy Spirit often leads us in paths contrary to the way our minds find logically effective. But we must trust that His perfect will is being established. Yun nga, mga kapatid. No? Talagang kung nasa gawain tayo, lahat tayo nasa gawain ito, mga kapatid. Kailangan may space tayo sa ating utak na hindi lahat ng sa tingin natin ay nakumbinsi na sa ating sa ebanghelyo ng Panginoon, pero sa katapusan ay hindi din sila, magre-reject din sila. No? The example of the followers of Christ at Antioch should be an inspiration to every believer living in the great cities of the world today. Bakit po? Si Apostol Pablo ay hindi hadlang sa kanya na wala siya kakilala, bago pa siya sa pananampalataya, pinadala siya doon sa siyudad. Gaano ba kahirap ang siyudad mag-evangelize, mga kapatid? Kayo nga, magtanong nga ako sa inyo. No? Siguro kadalasan dito ay nasa siyudad nakatira. Sino kadalasan sa atin, sa Adventista, sa ating iglesia? Kadalasan ang mga siyudad ay maliliit ang membro. Tama? Yeah. Tama po ba? Yes. Pero yung mga nasa bulubunduking lugar, yung mga nasa mga lungsod, hindi sa syudad, yun ang mga maraming
mga membro. Maraming nabautismuhan. Makapagbautismo ng hundreds. Pero sa syudad, no? Mga isa, dalawa, no? Talagang maano na yan. Bakit kaya mga kapatid? May problema kaya sa ating approach o may problema sa atin? Magtanong ako sa inyo mga kapatid dyan. Ano bang masasabi ninyo? May problema ba sa ating approach o may problema sa atin mismo? Baka mayroon. Baka Sige po, mayroon sige yan. po. Kapatid na Alberto, ano masasabi mo dito sa tanong na ito? May problema po. May problema po ang personal po, sir. Bakit? Bakit may problema sa personal sa ating sarili? Kasi sa Roman 8:7, ang Holy Spirit, pag sanlibutan yung iniisip natin, ay hindi yung makakapa natin. Hindi siya makikigugnay. Dahil sanlibutan yung iniisip natin. Ang Holy Spirit, magkaiba. Yun, So kaya nagiging hindi mabunga, hindi effective yung ginagawa mga kapatid. Hindi mabunga. Okay. Ang isa pa ka rason. Ano pang rason mga kapatid? Salamat kapatid na Alberto. Si Alberto ba 'yon? Okay. Yes. Okay, sino pa? Sino pang makapag-ano dito? Bakit Bakit kaya nagiging ganito kadalasan ang nangyayari sa atin? Pag may evangelization tayo sa syudad, mas marami pang ma-convert sa mga lungsod, sa mga barangay kaysa syudad. Yes po, Dokares. May problema kaya sa ating sarili o di kaya may problema sa ating approach? Kasi nandito nandito lang ang Holy Spirit, no? Pero bakit kaya kadalasan ganyan ang nangyayari? Okay. Problema sa approach na Dokares. Dahil mayroon tinatawag na fear and doubt. Fear and doubt. Natatakot sa baka madismaya, hindi pasukin kasi lalo na yung mga malaking bahay, sirado yung gate. Na-invite mo yung mga katulong lang nandun. Yung may-ari nasa trabaho, hindi mo mahagilap. So yun din ang isang mga factor mga kapatid, no? Sa urban at saka sa approach baka may problema tayo sa approach mga kapatid, no? Pagpatuloy natin ito mga kapatid. Maraming salamat. Siguro may mga tanong kayo, may mga ano kayo diyan, may mga kuro-kuro kayo diyan na tama at may possibility mga kapatid nga ganyan talaga ang nangyayari. Pero kay Apostol Paul sa nung last pa nating pag-aaral ay talagang ito maganda ito ang gusto ko, itong syudad. Ayun ang nakikita ni Apostol Pablo. Hindi hadlang sa kanya na wala siya kakilala, maraming tao doon, iba't ibang klaseng iba't ibang klaseng mga tao nandoon. Hindi 'yun hadlang sa kanya mga kapatid. No? Bagamat iniisip pa niya mga kapatid na ito magandang lugar ito dahil dito lahat ng tao. Mas maganda ito dahil marami akong makausap. Marami akong mapahayagan. So yun ang iniisip ng Apostol Pablo mga kapatid, no? While it is in the order of God that chosen workers of consecration and talent should be stationed in important centers of population to lead out in public efforts. Yun, yung ano ni Apostol Pablo, talagang ito, maraming tao dito ko gusto kasi wala akong ano dito, no? Makikinig itong mga tao dito, no? It is also his purpose that the church members living in the cities shall use their God-given talents in working for souls. So ibig sabihin mga kapatid, no, sa mga urban ministry mga kapatid, no? Gagamitin natin yung kung anong talents natin. Hindi lang mag-focus tayo sa isang activity na ito sa palagay natin ay ito effective ito dito sa ganitong klase. So kailangan may feasibility study muna tayo mga kapatid, no?
titingnan natin ano bang kadalasan mga taong nagpupunta diyan. Sino-sino ba 'yan, no? Ano ba bang mga orientation diyan? So magki-create mo na ng mga anong tawag dito? Pagsusuri kung anong nandiyan. 'Di ba? Meron din tayo mga kapatid, 'di ba? Parang nag-apply din itong klaseng approach na magtatanong ano bang gusto mo? Uh, health lecture ba? Mga patungkol ba sa ganito ganyan? At lahat ng mga kapatiran, may iba't ibang talents po tayo na magagamit natin sa public ministry, lalo na sa mga syudad, mga kapatid. So yun daw ang gagamitin natin. It is also his purpose that the church members living in the cities shall use their God-given talents and working for souls. So hindi lang pala mga missionary ang pabayaan natin na magbahay-bahay o kahit saan pa man sila pumupunta. Tayo din ng mga kapatiran ay magsusuporta. Kung ano mang mga talentong binigay sa atin ng Panginoon, yun ang gagamitin natin. Sa Amerika, mga kapatid, may nakikita ako, no? Yung sa mga lugar kung saan dadaanan ng mga maraming tao. Ang iba doon magdadala ng violin, no? Para makapag-attract sila ng mga tao na makikinig. No? Pero ang iba din may approach din doon ay talagang nire-rebuke yung mga taong dumadaan. Lalo na yung mga LGBTQ na dumaan ay talagang nire-rebuke. Nagdadala ng plaka ng mga tarpaulin, ng mga banners na para mag-rebuke sa kanilang mga ginagawa. Hindi yun mga kapatid. Parang hindi mo pa sinabihan ng patungkol sa Panginoon, sinasaksak mo na agad. Kaya lumalayo yung mga tao, kaya yung maraming mga LGBTQ ngayon na galit sa mga taong nagdadala ng mga Biblia dahil kadalasan nakikita na nagdadala ng mga banners. Nagre-rebuke agad. Hindi pa nga sila sinabihan kung bakit ganito, ano bang pwede at ano bang hindi. Nire-rebuke agad. Di ba nakikita niyo kadalasan mga kapatid sa mga Facebook videos o sa mga uploads ng mga vloggers, ng mga missionary, mga kapatid, lalo na sa ibang denominasyon. Talagang hinahunting nila yung mga taong dumadaan doon, lalo na yung mga nakikita nilang mga immoral ay na nagja-judge agad sila. No? Kaya ang mga tao ay imbis na makikinig, nagagalit. Ang iba nga anong tawag dito? Dinidistract sila sa kanilang mga sinasabi dahil nga ay parang nag-stop na sila agad, no? Hindi nila sinabihan ng ano. Kaya ganon din ang dapat nating gawin, mga kapatid, no? Magmamasid tayo, magtiningin tayo, stop, look, and listen. Titingnan natin, makikinig tayo kung ano bang applicable dito. Hindi maraming tao doon tayo, ganito, ganyan. Ay hindi pala yun effective dahil hindi yun naaayon doon sa ganung lugar. Ngayon, ang nangyari diyan, parang nagtatapon lang tayo ng sabi nga ng Panginoon na wag nating sayangin yung mga bagay na mga banal na itatapon lang natin sa mga baboy at sa mga aso. Bakit po, mga kapatid? Bakit ganyan po? Dahil hindi nagmamasid, hindi nag-stop, look, and listen. Ito bang lugar na ito, applicable ba itong ganitong klaseng approach? Di ba mga kapatid? Sang-ayon po ba kayo dyan, mga kapatid? Bakit kadalasan, minsan, hindi nagiging mabunga yung ministry natin sa ganitong klaseng lugar dahil parang sundalo tayo na hindi guided. Pumunta agad tayo doon, nawala tayong direction. Basta lang makapagsabi patungkol sa Biblia, ay okay na, ministry na yon. Ganun po ba, mga kapatid? Dapat para tayong guided missile, no? Yung guided missile ba? Kung saan yung nakalock na location, yung location niya, ilalak niya. Pagkatapos, lilipad na siya. Hindi siya sasabog kung hindi pa siya makarating doon. So dahil ang direction niya
talagang papunta talaga sa target. Yun ang ibig sabihin na talagang kailangan tayo na magiging anong tawag dito, yung guided missile tayo na pagkarating talaga sa spot ay talaga doon tayo ano natin yung pabalita ng kaligtasan. Hindi yung kung saan may tao, ganito, nag-iisa lang approach natin. So yun, minsan magtagal tayo sa isang lugar na hindi nagbubunga, mga kapatid. No? Naano niyo po ba yan, kapatid? Ha? May punto po ba yan sa inyo, mga kapatid? Nandyan pa po ba kayo, mga kapatid? Yes, Doc. Yes, Doc. Yes. Yes po. So kailangan mag-stop, look, and listen muna tayo. Lalo na kung ang iglesia natin ay nalagay talaga sa lugar kung saang mataong lugar o sa syudad man. So mag-isip tayo, ano bang makikinig tayo, no? Kailangan mag-ano tayo para sa bawat ginagawa natin, effective, talagang bubulusok, mga kapatid, ang resulta. They will find as such workers, there are rich blessings in store for those who surrender fully to the call of God. As such workers endeavor to win souls to Jesus, they will find that many who never could have been rich in any other way are ready to respond to intelligent personal effort. Acts of the Apostles, page 158, paragraph 2. Okay. The cause of God in the earth today is in need of living representatives of Bible truth. The ordained ministers alone are not equal to the task of warning the great cities. No, kung pabayaan lang natin yung ang mga ano natin, mga leaders natin, mga pastors natin, mga laiko natin, no? Tapos wala tayong pakialam sa mga gawain sa loob ng ating iglesia, lalo na sa mga activities, sa church activities natin, sa pagpapalaganap ng pabalita, mga kapatid. Hindi nila kaya, mga kapatid. Kaya nga tayo tinawag ng Panginoon sa iglesia para maisa tayo sa iglesia at maraming mag-function. Para na magiging mabunga ang bawat ginagawa ng iglesia. Dahil tinawag tayo ng Panginoon. Idinagdag tayo na magiging kabahagi sa iglesia. Tama po ba, mga kapatid? Kung hindi natin yan magsisink in sa ating isipan, mga kapatid, sa ating puso at isipan, ay talagang nihay-nihoy. Ang tawag dyan, nihay-nihoy. Nihay-nihoy. No? Wala tayong paki. Magiging wala tayong paki. Magiging manhid tayo. Pagkatapos niyan, sa ating pagkamanhid, magmamalfunction na yung ang ano natin. Ngayon, hindi na tayo magpagamit sa banal na espiritu. At kung hindi na tayo magpagamit, magiging disable ang iglesia. Kaya minsan, ang mga iglesia na sana noon ay maraming mga kapatiran na masigasig sa pananampalataya, nung nagsimula na hindi magpagamit sa banal na espiritu, ano nangyari sa iglesia? Namamatay, mga kapatid. No? Kaya mga tao magsasabi, yung ano na yan, yung building na yan, simbahan yan ng mga Sabadista. O sana sila ngayon? Ay, iwan ko ba, marami man sila dati dyan, masigasig pa yan sila dyan. Pero yung may mga problema sila, nawala silang bigla. Gusto ko sana yun sila, nandyan lang sila dahil lagi akong nakarinig ng mga magagandang mga awitin para sa Panginoon. Nakarinig ako ng mga mensahe na talagang maganda pakinggan. No? Yan ang kadalasang nangyayari, mga kapatid. God is calling not only upon ministers, but also upon physicians, nurses, colporteurs, Bible workers, and other consecrated laymen of varied talent who have a knowledge of the Word of God
and who know the power of His grace. Kabilang po ba tayo dito mga kapatid? Kabilang po ba tayo sa mga binanggit dito ni Mrs. White? Yes po. Kabilang po tayo dito mga kapatid. No? Kaya mga doctors natin ngayon, masigasig na tumutulong sa mga ano natin, sa mga public sa mga public crusade, lalo na sa mga ano natin, sa mga medical mission. Mga nurse natin tumutulong. Mga kolpultor, mga Bible workers, nangunguna. No? At lahat ng mga consecrated laymen of borrowed talent who have a knowledge of the Word of God and who know the power of His grace. Ito mga kapatid, kaya kaya ano itong Logos College of Missions and Biblical Studies mga kapatid, dahil para po tayo na lalago pa ang ating knowledge of the Word of God. Amen? Para may ano tayo, may background tayo sa Adventist theology, para po mas magiging masigasig tayo, mas magiging mabunga at magiging malaman sa pamagitan ng banal na Espiritu, dahil po tayo may equip ng knowledge dito sa banal na kasulatan. Amin po ba mga kapatid? Kayo dyan, kanina pang umaga hanggang ngayon ay nakaupo, nakikinig para magiging equip po sa knowledge. Para magiging effective tayo na Bible workers ng Panginoon. Ako naniniwala ako mga kapatid na marami kayong natutunan simula nung nag-open kayo dito sa ating session hall, dito sa online, sa Zoom mga kapatid. Naniniwala ako na marami kayong natutunan at magagamit natin sa bawat isa sa atin sa ating mga ministries. Amen po ba? To consider the needs of the unborn series. Amen. Time is rapidly passing and there is much to be done. Every agency must be set in operation that present opportunities may be wisely improved. Ano daw? May be wisely improved. Ngayon, kung wala tayong, kung hindi tayo nag-aaral mga kapatid, anong mangyayari sa atin, sa ating iglesia? No? Kaya nga, maswerte tayo mga kapatid, no? Na pag-iwanan sa panahon na sana'y noon makapag-aral sa ating MBC, INLAC, at saan pa man sa ating school. Pero dahil wala na tayong panahon, dahil iba yung landas na tinatahak natin, hindi pa huli ang lahat. Tayo ay mag-aaral dito kahit nakaupo tayo, makakuha tayo ng mga kaalaman para magiging ano pa ang ano natin, ministry natin. Magiging malaking tulong ito sa bawat iglesia natin, lalo na sa ating the way na tayo ay magsisermon. No? Ano na tayo, may ano na tayo sa sermon. Dahil gift yan. Pero mas lalong ma-refine kung may pag-aaral na mangyayari. Amin po ba? Amin po. Yes. Amen. Amen, Doc. Kasi kung isipin natin, ay marami na akong alam, ayaw ko na sa lubos kasi buong araw ako nakaupo dyan. Pwede ka naman mag ano dyan mga kapatid. Pwede ka nga maglakad-lakad dyan na naka-on yung ano mo, no? Headset mo para makarinig ka kung anong tinuturo. At para magamit natin sa ating mga ministry. Kaya kain lang kayo dyan mga kapatid. No? Ngayon, ano ang summative conclusion natin? While we look to Paul in his writings as a chief source of biblical missiology, we must remember that the success of the early church was a collective effort. Anong ibig sabihin ng collective effort? Hindi lamang nagiging successful dahil sa isang tao, kundi
ambag-ambag sa lahat ng mga membro. Yan ang collective effort, mga kapatid. Kaya nga meron tayong anong tawag dito? Meron tayong katagang lagi natin nakikita sa ating iglesia at sa ating mga leaders na nagsasabi, TMI. Ano yung TMI? Total Member Involvement. Yun po ang collective effort. Lahat, ang bawat isa, mabata man, matanda, o kahit anumang status mo sa buhay, nakiisa, nakilahok, no? Para magiging successful ang ating mga ginagawa. Pag-evangelize, mga kapatid. God used individuals like Paul to advance the gospel. But He is also used many other means. In fact, Paul was simply a partner in the mission that God was accomplishing through local churches. Bawat isa sa atin dito ay modern Paul, mga kapatid. Partner in the mission that God was accomplishing through local churches. Tayo ay mga membro sa iba't ibang lokal ng ating iglesia. Tayo ay partner na anong tawag dito? Pinili ng Panginoon na para magiging successful ang bawat anong tawag dito? Ministry ng ating iglesia. Pero wala pa naman ako nakikitang iglesia na Seventh-day Adventist Church na 20 years na nakatayo at pumapasok bawat Miyerkules, Biyernes at Sabat na hindi nakikita at hindi napansin at hindi nakakilala ng mga taong non-SDA sa palibot. Kasi may problema na talaga yan. Pag 20 years nang nakatayo ng iglesia at yung kapitbahay dyan na hindi niya alam, Adventista pala yung church na yan. Ano kaya mangyayari, kapatid? Ano kaya nangyayari kung ganyan? 20 years ng kapitbahay, hindi niya alam na Adventist church pala yung nandyan. Paano niyo ano yung klaseng iglesia na yan, mga kapatid? Ganyan ba ang ating iglesia? May ganyan bang iglesia, mga kapatid, na 20 years na nakatayo, ang kapitbahay hindi niya alam, Adventist church pala yan? Parang tulog na ata mga kapatid dito. Wala pa po. Gising po. Ano kaya problema, kapatid, kung ganyan? Gising pa po. Kasi kanina pa kayo nakaupo dyan, mga kapatid. Pasensya na po, kapatid, no? Sana ay marami tayong natutunan sa ating pag-aaral ngayon. Walang paratula yun, yung mga hindi alam na Adventist sila. Ang problema doon, kapatid, kung may karatula talaga, tapos hindi pala niya alam na Seventh-day Adventist pala niya. Pala. Karatula ang problema. Alam po, Dok, pero hindi po naging Sa Adventist. Mindanao, yung mga sa mga looban. Kasi pag weekdays, kulungan ng kambing o kaya ng baka. Pagdating ng Sabado, simbahan. Walang karatula. Kaya akala nila ano lang ng bahay lang ng hayop. Hindi yun nag-go and multiply. Yun ang problema, mga kapatid. So ano kayong problema dyan sa mga kapatiran na yan? Kung may ganyan man na iglesia. Pero wala pa ako nakikitang ganyan, mga kapatid. No? Individuals and other apostles throughout the Roman Empire, no one man is responsible for spreading the gospel in a region. Instead, we are partners with the Holy Spirit, and the work is doing through anyone who is willing to answer the call. Are you ready? Amen. Amen, amen, mga kapatid. So sa susunod na linggo, mga kapatid, atin pong pag-aralan. Pag-aralan po natin kung papaano na-sustain ni Apostol Pablo ang kanyang ministry
doon sa kanyang mission field. Paano siya nabubuhay doon? Anong ikinabuhay niya? Naghanap buhay ba siya? Anong klaseng hanap buhay? No? Nakaano ba sa kanya? Nagiging burden ba sa kanya ang kanyang papaano siya nakasurvive doon sa kanyang mission field. Yun po ang ating pag-aralan, mga kapatid. Sana'y marami kayong natutunan sa gabing ito, mga kapatid, at maraming salamat sa inyo sa inyong mainit na pagtanggap sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid. God bless us all, at ibigay ko na po ang panahon sa ating supervisor ngayon kung sinong naka-in-charge. Thank you po, thank you po. Thank you very much, Gracias, Doc. Doc Alex. Okay, meron pa bang susunod? Na wala na po, ubos na. Last na yung kay Doc Aris. Okay na po yung regular class. Pwede na po mag-out. Mamaya po kayo mag-out, ma'am, at mag-pray muna po tayo. Sige lang po. Thank you very much po, Doc Aris, at sa lahat po ng mga professors natin, na mga heroes, modern heroes, philanthropists, dahil sila po ay naglilingkod sa atin ng libre sa ating minamahal po na paaralan. Okay, paalala lang po yung mga assignment nyo na ini-announce po kanina ay i-comply po natin. Okay? Okay, yung mga masteral po natin this weekend po, weekdays pala. At saka yung mga naka-cross enroll sa doctoral ay pumasok po ulit tayo sa mga scheduled classes po natin. During weekdays po mga kapatid. So mas pray talagang kahit baka po may announcement pa si Doc Ray sa atin, mga kapatid. Wala na po announcement, mga kapatid. Ano na po ang mga fast trackers na anong tawag nito? Yung FT beta, pwede na po silang maka-exit at kasama ang mga regular. Pero ang estudyante ng phytoscience ay will still remain, yung mga estudyante ng phytoscience, kasi si Ma'am Kalim ay magbibigay ng lecture. Then after her lecture,